Huang Thanh Thang Long ay isang napakahalagang historical site sa Hanoi. Itinayo ito noong 1010 ni Li Tai, tunang gawing kabisera ng Vietnam, ang Thang Long, dating pangalan ng Hanoi. Mahigit 1,000 taon itong naging political at royal center ng Vietnam. Dito nakatira at namamahala ang mga hari ng iba't ibang dinastiya tulad ng Li, Tran at Le dynasties. Ginamit din ito bilang military headquarters noong panahon ng modernong Vietnam. Isa ito sa pinakamahalagang historical at archaeological sites sa Vietnam. Noong 2010, kinilala ito ng UNESCO bilang World Heritage Site dahil sa malaking ambag nito sa kasaysayan ng bansa. Ano ang makikita doon ngayon? Mga lumang gates at palace foundations, archaeological ruins mula sa iba't ibang dinastiya, mga museum at underground bunkers. Ang Huang Thanh Thang Long ay dating royal palace at sentro ng pamahalaan ng sinaunang Vietnam sa loob ng mahigit 1,000 taon. Bakit may dragon, Thang Long, sa pangalan? Noong 1010, inilipat ni Li Tai To ang kabisera ng Vietnam mula Hoa Lu papunta sa lugar na ngayon ay Hanoi. Ayon sa alamat, habang nasa bangka siya sa ilog, nakakita siya ng isang dragon na lumilipad pataas sa langit. Dahil dito, pinangalanan niya ang lugar na Thang Long. Ibig sabihin, ascending dragon o dragon na lumilipad pataas. Kapangyarihan ng emperador, kasaganaan at swerte lakas ng bansa. Proteksyon sa kaharian, kaya ang Huang Thanh Thang Long ay naging imperial citadel o palasyo ng mga hari sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ngayon, kinikilala ito bilang World Heritage Site ng UNESCO dahil napakahalaga nito sa kasaysayan at kultura ng Vietnam. Ang pangalan ng Thang Long ay nagmula sa alamat ng dragon na lumilipad na naging simbolo ng kapangyarihan at kapalaran ng kabisera ng Vietnam. Kung bibisita ka sa Huang Thanh Thang Long, ito ang mga pinakamahalagang makita sa loob, Juan Mon Gate. Ito ang main gate papasok sa Imperial Palace. Dito dumaraan noon ang emperador at mga opisyal ng kaharian. Kinh Thien Palace. Ito ang pinakasentrong palasyo kung saan ginaganap ang mga mahalagang seremonya ng hari. Ngayon ay makikita ang stone steps na may dragon carvings mula sa sinaunang panahon. Flag Tower of Hanoi, isa sa pinakasikat na simbolo ng Hanoi. Itinayo noong panahon ng Nguyen Dynasty at ginagamit bilang military watchtower. D67 House and Tunnel, isang underground bunker na ginamit noong Vietnam War. Dito nagplano ang mga leader ng militar ng Vietnam. Archaeological site, excavation area. Makikita dito ang mga lumang ceramics, bricks, at foundations mula sa iba't ibang dinastiya ng Vietnam na higit sa 1,000 taon na ang tanda. Dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan, kinilala ang lugar bilang World Heritage Site ng UNESCO. Ang lugar na ito ay naging sentro ng kapangyarihan ng Vietnam mula ika-11 na siglo hanggang ika-19 siglo. Narito ang diyosa o rebulto sa Vietnam na pinagdadasala ng mga gustong magkaanak. Kim Hoa Tan Mao, isa siyang diyosa ng pag-aanak at mga bata sa paniniwala ng mga Vietnamese. Madalas siyang makita sa loob ng Ngoc Hoang Pagoda sa Ho Chi Minh City. Naniniwala ang mga tao na siya ang nagbibigay ng anak sa mga mag-asawa, mga rebulto ng 12 midwives, Bamu. Sa ilang temple sa Vietnam, may 12 rebulto ng midwives na pinaniniwala ang tumutulong sa paghubog at pag-aalaga ng sanggol bago ipanganak. Dinadalhan sila ng insenso, prutas, at bulaklak habang nagdadasal ang mga babae na gustong mabuntis. Paano magdasal sa temple sa Vietnam? Bumili o magsindi ng insenso. Mag-alay ng prutas o bulaklak. Yumuko ng 3 beses sa harap ng altar. Sabihin ang iyong kahilingan ng tahimik, halimbawa humiling ng anak at magandang kalusugan. Karaniwan itong ginagawa ng mga mag-asawa na pumupunta sa temple sa Hanoi at Ho Chi Minh City. Isang temple sa Vietnam na sikat talaga sa mga gustong magkaanak at ang kwento o alamat kung bakit nagbibigay daw ito ng anak. Thank you for watching.